sanang mapunta sa floor na pupuntahan nyo pero natrap ka. Aba, naranasan nyo na ba yan sa mga elevator mga kapuso? Nakakapanik, di ba? Lalo pa siguro kung tatagal kayo sa loob ng halos isang oras gaya ng naranasan ng mga empleyado na nakulong sa elevator kamakailan. Ano nga ba ang mga dapat alam mo sa mga sitwasyong gaya nito? Para malaman, makakasama natin si RM San Vic Torres, isang emergency medical technician at safety officer. Magandang gabi sa iyo, RM. Magandang gabi, Ma'am Susan. RM, unang-una, ano ang unang dapat tandaan at gawin sa mga oras na huminto o tumigil ang sinasakyan mong elevator? Yan, subukan natin sigurong pindutin yung iba't ibang mga button. Lahat ng elevator, no, baka mamaya nagkaroon lang ng malfunction. Ngayon, pakalmahin muna yung mga tao kasi bakit kamo? Yung mga tao na yan, may mga taong takot sa confined space, merong takot sa dilim. RM, ang mga sakay sa elevator, hindi naman pare-parehas ang kondisyon. May ilan na takot sa masisikip, may early signs ba na dapat bantayan sa mga kasamang na trap? At ano rin ang pangunahing lunas na pwede mong maitulong? Okay. Kung ikaw po ay normal naman at meron kang mga kasamang nagpapanik, no? Ang kailangan natin is presence of mind. Kung meron namang bata, no? Kailangan nating ma-divert, maalis yung attention nila dun sa takot. Meron tayong mga method na pwede nating pakausapin or paggamitin muna ng cellphone para at least mawala yung takot ng mga bata. Sa mga matatanda naman, no, kadalasan nagkakaroon tayo ng tinatawag na anxiety attack. Pagdating sa anxiety attack, isa sa nagtitrigger or isa sa mga nangyayari, yung tinatawag nating hyperventilation. Okay? Yung bumibilis yung paghinga nila at naninigas na lang yung mga daliri. Kapag ganon, ang gagawin lang natin, Ma'am Susan, is bigyan natin ng instruction na humingang malalim at dahan-dahan para hindi sila magkaroon ng hyperventilation. Sa mga matatanda naman, kunwari biglang nawala ng malay, try nating gisingin. Okay, Ang minsan, ang kinakatakot natin sa may mga edad, baka mamaya biglang atakin sa puso or magkaroon ng sudden cardiac arrest. Kaya mahalaga din, marunong tayo mag-CPR in case of emergency. Paano naman kung halimbawa isang nanay na may kasamang anak ang nasa loob, ano yung pwedeng gawin ni nanay kung matatagalan ng pag-aayos at dating ng tulong? May kasama siyang mga anak. Yan. Yung nanay naman, no, alam naman niya yung kung paano kakausapin yung mga bata. Number one, kausapin. Number two, pwede niyang libangin, no? I-divert yung attention ng mga bata para mawala yung takot habang nag-aantay doon sa ating mga rescuer or hintayin natin maayos yung elevator at makalabas sila. I-assure yung safety. Talaga lang, ganun-ganyan. Yes, pakalmahin po natin, no? RM, sa usapin pangkaligtasan, ano yung mga huwag gagawin ng mga makakaranas ng ganito? Yung na-trap ka sa elevator. Ano yung mga hindi, no, ganun? Yan. Number one po, wag na wag po natin pipilitin buksan yung pinto. Ay, ganunin? Yung iba po kasi pinipilit dahil gusto nila lumabas ng pinto kaagad, no? No? Kasi bakit kamo? Baka mamaya biglang gumana at mayroon silang parte ng katawan na mailabas doon sa elevator, posible pa silang mapahamak, posibleng maputol or maipit sila pag biglang gumana yung elevator natin. Huwag magpilit, huwag tumalon-talon. Huwag din tumalon-talon. RM, salamat sa pagbabahagi ng tips kung paano nga ba ang dapat gawin sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Mapausaping kalusugan, isyong pantahanan at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan! Kay Susan tayo! Susan tayo!